Maraming pinaniniwalaan ng tao, mga paniniwalang inaasahan niyang totoo. Ngunit ano nga ba ang katotohanan? Nakasalig ba ang paniniwalang iyan sa banal na kasulatan? O nahuhulog lang sa sariling opinyon o kuro-kuro ng tao? Alamin sa palatuntunan, Biblia o kuro-kuro? Welcome pong muli sa ating palatuntunan, Biblia o Kuro-Kuro. Sana po ay muli nyo kaming samahan sa may kalahating oras na pagtalakay. Ako pong kapatid na Orly de Guzman. Kasama po nating muli ang kapatid na Christian Cruz. Magandang araw po kapatid na Orly. Gayun din sa inyo mga kaibigan. Samahan niyo po kami sa isang makabuluhang pagtalakay. Ang pag-uusapan po namin ng kapatid na Christian sa pagkakataong ito ay ang mga tanong na ipinadala do sa mga kapatid natin. Opo. Sapagkat meron tayong mga pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa iba't ibang mga lokal, merong mga bisita na nagpadala ng katanungan doon sa kapatid na nag-imbita sa kanila. Opo. Ang isa po sa nagpadala ng katanungan ay si Mr. Noel Bartolo. Siya raw po'y taga Baseco, dyan sa Maynila. Ang kanyang tanong, bakit daw tayo sa Iglesia ni Cristo, kapatid na Christian, ay walang Semana Santa? Bakit daw wala tayong mahal na araw? Samantalang yun daw, mahal na araw, pag-aala-ala daw yun sa hirap at sa kamatayan ni Cristo. At yun daw ay araw para ang mga tao ay mabanal. Di lumilita, wala tayong mga araw na ikababanal natin bilang mga kaanib sa iglesia. Meron pa pong nagpadala ng komentaryo na si Ronila Calderon ng Caloocan City. Ang sabi niya, sinasabi ng kapatid ninyo sa iglesia na galing sa pagano ang aming Kwaresma. Ano ngayon kung galing ito sa pagano? Anong masama roon? Sa Makatwid, tanggap niya na yung kanilang Kwaresma ay galing sa pagano. Ang kanya lang sinasabi, walang masama Opo. kung yung Kwaresma ay galing sa pagano. Kaya yun ang ating talakayin. Unahin natin yung Kwaresma. Ano ba tinatawag na Kwaresma dyan sa Iglesia Katolika? Pakinggan po ninyo mga kaibigan, ang babasahin ko po ay mula po sa aklat na The Question Box by Bertrand Conway sa page 442 na ganito po ang mababasa natin. Ano ang kahulugan ng Kwaresma? Ang taunang pagbubulay-bulay, retreat ng Iglesia Katolika na hinihimok ang mga Katoliko na makibahagi sa taimtim na pag-aala-ala ng ating katubusan sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon sa krus. Ayon po sa aklat Katoliko na ito na ang Kwaresmaan niya, panahon daw po ng pangingilin at pagpipinitensya na itinakda po ng Iglesia Katolika bilang paggunita daw po sa paghihirap at kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Yan bang Kwaresma ng Iglesia Katolika? Kailan ba nagsisimula yan? Ang simula po ng Kwaresma ay araw po ng Miyerkules. Ito po ay maaaring matapat sa alinmang petsa sa pagitan po ng Pebrero 4 at Marso 11. Tinatawag po nila ito na Miyerkules de Ceniza o Miyerkules po ng Abo, kilala sa Ash Wednesday. Kaya nakikita natin mga Katoliko pagka umpisa na ng Kwaresma, pag Miyerkules, merong krus sa noo. Opo. Na pumupunta ng simbahan at pinapahiran sila ng pari nung krus. Yun ang umpisa ng kanilang tinatawag na Kwaresma, Miyerkules de Ceniza. Kung yung Miyerkules de Ceniza, kapatid na Christian, ang umpisa, kailan ang tapos naman ng Kwaresma? Ang tapos po ay ang binabanggit nila na linggo na tinatawag po nilang linggo ng pagkabuhay o Easter. At ano ang utos ng Iglesia Katolika, kapatid na Christian, sa mga kaanib nito, sa mga Katoliko, kapag dumarating na ang kanilang tinatawag na Kwaresma? Dito po, mula naman sa aklat po na ito, The Commentary on the Official Catechism of the Philippines, dito po sa page 401, sa pagkakaliwat na po sa ating wika, ganitong ating mababasa. Bakit ipinag-uutos ng Iglesia Katolika ang pag-aayuno at pangingilin? Ang Iglesia ay nag-uutos ng pag-aayuno at pangingilin upang tayo ay makapagpenitensya sa ating mga kasalanan, makapagpigil ng ating isipan at makatulad kay Kristo.
Kapatid na Orly, ang Iglesia Katolika po, ayon dito sa aklat na binasa, nagtuturo po ng tungkol sa pagpepenitensya na nakapaloob daw po sa kanilang pangingilin at pag-aayuno. At napansin natin, diyan sa aklat na yan, yung pagpipinitensya, utos Opo. sa mga Katoliko. Kasi merong ilan na autoridad Katoliko, pinangangatwiranan yan. Hindi raw utos yan. Yung daw mga Katoliko na yon, kaya hindi nila sinasaway, hindi masaway do sa pagpipinitensya kasi kusang loob daw na ginagawa. Dito sa aklat ng Iglesia Katolika na katisismo, kinapapalooban ng mga opisyal nilang doktrina. Opo. Diyan ay maliwanag na yung pangingilin, pagpipinitensya, pagkakwaresma, yan ay utos sa mga kaanib sa Iglesia Katolika. At yung hulingang linggo ng kwaresma na tinatawag nilang Semana Santa, diyan natin nakikita, kapatid na Christian, Opo. yung mga nagpipinitensyang mga kaanib sa Iglesia Katolika. Ano ba yung tinatawag na Iglesia Katolika na pinitensya? Dito po sa kanilang aklat na The Sacraments na isinulat po ni Ginoong Joseph Pole sa page 45, muli po sa pagkakaliwat na sa ating wika. Pakinggan po ninyo mga kaibigan, may ganito tayo mababasa. Ang pampublikong penitensya bilang gayon ay binuo ng iba't ibang pagpapakahirap sa sarili, pagsusuot ng kayong magaspang at paglalagay ng abo, pag-aayuno, pananakit sa sariling katawan, paglalakad na nakayapak, pagligpit sa isang monasteryo at iba pa. Ayon po sa aklat na ito, ang pagpepinitensya batay po rito ay binubuo ng iba't ibang pagpapakahirap sa sarili. May binabanggit po na pagsusuot ng magaspang, kayong magaspang at pananakit ng sariling katawan, bahagi po ng inaakala nilang ikababanal o gawang makapagpapabanal sa kanila. Yan ang ating malimit na makita, yung pananakit ng sariling katawan, Opo. pipinitensya, hinahampas o hinahaplit, Opo. tawag na iba, yung kanilang sariling katawan. Yung iba naman ay nagpapasa ng krus na kahoy. Opo. Yan ang hinahanap ni Ginoong Bartolo sa mga kapatid natin. Bakit daw walang pag-aalaala sa hirap at kamatayan ni Kristo? Ngayon, yung pananakit ng katawan, kapatid na Christian, yan pa ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Nakabatay ba sa Biblia yan o yan isipan lang ng tao hiwalay sa katotohanan ng nasa Biblia? Tiyak po na yan isipan lang ng tao ayon po sa kuro-kuro. Sapagkat sa Biblia, mga kaibigan, ganito po ang itinuturo. Pakinggan ninyo sa unang Tesalonika, sa 5:23, ganito po ang ating mababasa. So baybayan po ninyo mga kaibigan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ito pong binasa natin ng kalooban po ng Diyos. Nasa Biblia po. Kalooban po ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, na manatiling walang kapintasan ang buo nating katauhan. Ang espiritu, ang kaluluwa at ang katawan. Opo. Kaya paano yung pananakit sa sariling katawan? Ayon pa ba sa kalooban ng Diyos yun? Ay, hindi po, kundi nalalabag pa po ang kalooban ng Diyos na ingatang buo ang katawan. At pagka ginagawa ng tao ang alinbang labag sa kalooban po ng Diyos, hindi po siya nababanal. Kaya yung sinasabing yung Kwaresma, panahon ng pagpapakabanal ng mga Katoliko, kung ang gawaing nakapaloob dyan, labag sa aral ng Diyos, hindi po nakababanal yun. Kaya hindi po kami sumasama sa mga aktibidad na yan na nakapaloob sa tinatawag na Kwaresma ng Iglesia Katolika. Ngayon, baka isipin ng iba, kahit hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kung kita naman ng Diyos yung sakripisyo, yung hirap, yung pagpapakasakit, yung pananakit ng katawan, masakit talaga yun, kapatid na Christian. Pero kung ang batayan aral, utos ng tao, hindi kalooban ng Diyos, yun ba may kabuluhan sa paningin ng Panginoon Diyos? Wala po. Katunayan, mga kaibigan, pakinggan po ninyong nakasulat. Dito po sa Colosas 2:22 hanggang 23. Ganito po ang maliwanag na bababasa natin sa banal na kasulatan. Sa 2:22 hanggang 23.
Ang lahat ng mga bagay na ito ay mga sisira sa paggamit ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao. Ang mga bagay na ay katotohanan ng mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa at sa pagpapakababa at sa pagpapakahirap sa katawan. Ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayo ng laman. May pasya na po tungkol sa ginagawa ng tao na mga sakripisyo, pagpapakahirap, pagpapakasakit sa katawan na hindi naman po nakabatay sa kalooban ng Diyos, kundi nakabatay sa aral ng tao. Ang pasya po, ang gayunan niya ay walang anumang kabuluhan. Napasin ko yung termino ng Biblia. Walang anumang kabuluhan. Opo. Sa makatwid, ni konting kabuluhan wala Wala sa po. Panginoon ng Diyos. Gamitin natin yung malimit nating marinig. Ni katitig na kabuluhan wala. Di sayang. Kawawa ho naman yung tao. Nagpakahirap na, nagpakasakit, nanganib pa buhay. Opo. Hindi ho biro yung pahirapan mo sarili mo. Totoo po. Yung kanilang debosyon. Oo, hindi rin biro yung magpasang ka ng krus na kahoy papuntang doon sa kutod. At iba nagpapapako pa sa krus. Kahit pa sabing stainless yung pakot, ibinabad sa alcohol, masakit din yun. Diba? Pero ang sabi sa Biblia, walang anumang kabuluhan. Di sayang. Sapagkat hindi ayon sa utos at aral ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, lawakan pa natin ang pagtalakay tungkol dyan sa Kwaresmang itinatanong ng mga nagsusuri sa Iglesia ni Cristo. Kung ang pag-uusapan o pag-aaralan, panahon ng mga apostol, kapatid na Christian, pero ba silang pinagdiwang na Kwaresma? Pakinggan po ninyo mga kaibigan, ang babasahin ko po ay mula po sa aklat na Is It the Same Church? Na isinulat po ni Ginoong Sid. Sa page 1 hanggang sa page 2, may ganito po tayong mababasa. Pakinggan po ninyo mga kaibigan. Meron tayong matututuhan kung titingnan natin ang iglesia tulad ng ating pagtingin dito sa bagong tipan. Sa isang karaniwang mambabasa na hindi natin kapananampalataya, hindi nila kailanman maiisip na ito rin ang iglesia na kinabibilangan natin. Walang mga kardinal. Kung sisimulan natin sa pinaka nakatatawag pansin, at walang tanging kasuotan ang mga pari. Walang mga kumbento. Walang mga ordeng relihiyoso. Wala tayong maririnig na pagdiriwang ng Pasko o linggo ng pagkabuhay o Kwaresma. Ang mga pari at ang mga obispo ay mga lalaking may asawa. Kapatid na Orly, sa aklat po na ito, inihahambing po ng may akda ng aklat na ito, ang Iglesia Katolika sa Iglesia noong unang siglo na pinamamahalaan pa po noon ng mga apostol. Ano napansin nung sumulat ng aklat? Napansin po niya na napakaraming pagkakaiba. Ayon nga po sa sumulat ng aklat na ito, ang Iglesia sa Bagong Tipan, walaan niya tayong maririnig na pagdiriwang ng Pasko o linggo ng pagkabuhay o Kwaresma. Sa makatwid, alam po ng mga nagsipagsuri na hindi po ipinagdiwang, hindi ipinangilin ng mga unang Kristiyano ang Kwaresma. Kasi kung iyang Kwaresma ay pinangilin o sinelebrate na ng mga unang Kristiyano sa pangunguna ng mga apostol, sana nasa Biblia yan. Opo. Dahil wala nga sa Biblia, sa bakit walang Kwaresma sa panahon ng mga apostol. Opo. Wala pong mahal na araw, walang mga aktibidad na nakapaloob sa tinatawag na Kwaresma ng Iglesia Katolika kung ang ating sasangguniin ay Biblia o banal na kasulatan. At ano pa sinasabi ng nagsuri tungkol dyan sa Kwaresma? Dito naman po sa The Externals of Catholic Church, isinulat ni Ginoong John F. Sullivan, sa page 209 at sa page 210, ay may ganito po tayo mababasa sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Ang kasaysayan ng Kwaresma. Ang panahong ito ng pag-aayuno at pagkukulasyon o Kwaresma ay lagi nang hindi magkakatulad sa iba't ibang panahon ng kasaysayan ng Iglesia Katolika. Hindi natin maaaring matiyak na ang Kwaresma ay matutuntun sa mga apostol. Ayon po mismo dito sa paring nagsulat po ng aklat na ito, hindi po natin maaaring matiyak na ang Kwaresma ay matutuntun sa mga apostol. Kaya pag kami nagsabi na yung Kwaresma matutuntun sa mga apostol, kuro-kuro nila yon. Opo. Kasi
ayon sa nagsuri na pari hindi nga matutuntun Opo. At tiyak daw na hindi matutuntun. Sigurado sila. Wala sa Biblia yan. Saan galing, kapatid na Christian? Yang Kwaresma na sineselebrate sa Iglesia Katolika. Dito pa rin po sa aklat na ito, sa page 226 naman, ay may ganito pa tayong mababasa. Muli po sa pagkakaliwat na sa ating wika. Kasiyasiyang mapuna kung gaano kalimit pakinabangan ng ating Iglesia Katolika ang mga kaugalian na karaniwang ginagamit ng mga pagano at nagmula ang mga ito sa kanilang kaangkupang magpahayag ng isang bagay na ukol sa espiritu sa pamamagitan ng mga paraang panglaman. Ang iglesia at ang kanyang mga pari ay ang lahat ng bagay sa lahat ng tao upang kanilang makamit ang lahat kay Kristo at madalas niyang matagpuan na mabuting pulutin ng mga kapuri-puri sa ibang mga uri ng pagsamba at ilapat ito sa kanyang sariling mga layunin para sa pagpapakabanal ng kanyang mga anak. Kaya, totoo sa isang kahulugan na ang ilan sa mga ritos at seremonya ng Katoliko ay hinango doon sa mga pananalig pagano. Mga kaibigan, ito po'y binasa lang namin ayon po sa pari na nagsulat po ng aklat na ito. Inamin po niya na pinakikinabangan daw ng Iglesia Katolika ang kaugalian na karaniwang ginagamit po ng mga pagano. Ang sabi nga niya, madalas niyang matagpuan na mabuting pulutin ang mga kapuri-puri sa ibang mga uri ng pagsamba at ilapat ito sa kanyang sariling mga layunin. At yun sinabi na yun daw pagpapabanal sa anak o mga kaanib sa Iglesia Katolika. Opo. Yung paraang iyon na sinasabi nilang pagpapabanal, inamin nilang galing sa pagano Opo. di ba yun daw ang misyon o layunin ng Kwaresma para daw mabanal yung mga kaanib sa Iglesia Katolika. Sa mga tuwid, galing sa pagano. Pero meron ba talagang aklat na nagpapatotoo na yung Kwaresma talagang galing sa pagano? Meron po. Basahin natin mga kaibigan. Mula po dito sa aklat na The Two Babylons na isinulat po ni Ginoong Alexander Hislop sa page 104 hanggang 105 may ganito tayong mababasa. Muli po sa pagkakaliwat na sa ating wika, pakinggan po ninyo mga kaibigan. Ang 40 araw na pangingilin ng Kwaresma ay tuwirang hiniram buhat sa mga mananamba ng Diyosa ng Babylonia. Ang ganitong 40 araw na pangingilin ng Kwaresma sa tagsibol ng taon ay ipinagdiriwang pa rin ng mga Yezidis o mga paganong mananamba sa demonyo sa Koordistan na minana nila ito mula sa kanilang mga unang Panginoon, ang mga taga-Babylonia. Ang gayong Kwaresma ng 40 araw ay ipinagdiriwang sa Ehipto tulad ng matutunghayan kung sasangguni sa Egyptians na isinulat ni Wilkinson. Ang ganitong 40 araw na Kwaresma ng Ehipto, ipinababatid sa atin ni Landseer sa kanyang Sabaean Researches, ay hayagang idinaos bilang pag-aalaala kay Adonis o Osiris, ang dakilang tagapamagitang Diyos. Ayon po sa aklat na ito, ang Kwaresma ay tuwirang hiniram daw po buhat sa mga mananamba ng Diyosa ng Babylonia. At yan binabanggit kung sino-sinong mga pagano ang nangingili ng Kwaresma. Hindi Opo. na natin uulit-ulitin pa kasi binasa na sa aklat ng nagsuri yan Opo. Ngayon, sabi ni Ronila, ano kung galing sa pagano? Para sa kanya, walang masama. Wala bang masama kung ang gawaing pangrelihiyon ay hinira mula sa pagano, kapatid na Christian? Napakasama po. Ang katunayan mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang nakasulat po dito sa Efeso sa 4:17 hanggang 19. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo mga kaibigan. Kaya't ito ang masasabi ko. Sa pangalan ng Panginoon, huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga paganong walang kabuluhan ng mga iniisip at nadirimlan ang kaisipan. Dahil wala silang pagkaunawa at matigas ang kanilang puso. Hiwalay sila sa buhay na mula sa Diyos. Manhid na sila at isinuko ang kanilang mga sarili sa malalaswang gawain. Nasugapan na sila sa paggawa ng lahat ng karumihan. Ito po ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ayon po sa binasa natin, wag na anya kayong mamuhay
na gaya ng mga paganong walang kabuluhan ang mga iniisip at nadirimlan ang kaisipan. At yung bang mga pagano may kaugnayan sa tunay na Diyos? Wala po, sapagkat ang sabi po sa binasa nating talata, ang mga pagano'y hiwalay sa buhay na mula sa Diyos. Sa makatid, wala pong kaugnayan sa Diyos. Kaya pagka ang gawain po ng isang relihiyon ay gawaing hiniram o hinango, kinopya sa mga pagano, hindi po makapaglalapit sa tao sa Diyos, lalong makapaglalayo. Kasi ang mga pagano, hiwalay sa Diyos. Opo. Hiwalay maging sa buhay na mula sa ating Panginoon Diyos. At kaugnay pa rin ng tinatawag na Kwaresma, anong bawal sa Iglesia Katolika, sa mga kaarib nito, pagka dumarating ang Kwaresma? Babasahin naman po natin mula po dito sa aklat nila na siya ang inyong pakinggan, ang aral na Katoliko. Sinulat po ng isang pari na si Enrique Dimond. Sa page 139 at 140, may ganito tayong mababasa. Ang ikalawang utos ng Santa Iglesia, magayuno at huwag kumain ng anumang lamangkati sa mga araw na bawal. Sa ikalawang utos ay ipinag-uutos ng Santa Iglesia sa atin na mag-ayuno at huwag kumain ng anumang lamangkati o karne sa mga araw na ipinagbabawal niya. Ang kahulugan ng wikang abstinensya o pangingilin sa karne ay huwag kumain ng karne sa mga araw na bawal. Ang lahat ng binyagang Katolikong sumapit sa ganap na pag-iisip ay hindi makakakain ng lamangkati sa mga araw ng abstinensya liban na lamang yaong mga malaking kadahilanan. Ang mga araw ng abstinensya sa lahat ng mga Katoliko dito sa Pilipinas ay ang mga sumusunod. Ang lahat ng mga Biyernes ng Kwaresma, ang Bihilya ng Pentecostes. Ayon po sa pari na sumulat po ng aklat na ito, ang isa pang ipinagbabawal sa mga Katoliko kapag ka po panahon ng kanilang Kwaresma ay yung pagkain po ng karne sa mga araw na ipinagbabawal. Anong araw daw bawal yung pagkain ng karne sa mga Katoliko? Kabilang po doon ang lahat ng Biyernes ng Kwaresma. Sa makatwid, bahagi po ng pangingilin po nila ang hindi pagkain ng karne sa mga araw na ipinagbabawal nga po. Ang malimit nating marinig pagka Biyernes Santo, Apo, bawal ang karne. Pero lahat pala ng Biyernes. ng Biyernes ang Kwaresma ay bawal sa mga Katoliko ang pagkain ng karne. Yan bang pagbabawal, kapatid na Christian, sa pagkain ng karne? Yan ba'y kabawalan na galing sa ating Panginoon Diyos? Hindi po. Kung kanino galing, mga kaibigan, pakinggan po ninyo itong nakasulat sa unang Timoteo sa 4, 1 at 3. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo, mga kaibigan. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Kapatid na Orly, binasa po natin ito mula sa Biblia. Hindi kuro-kuro Hindi natin po yan. ito kuro-kuro. Na ang utos sa pagbabawal sa pagkain ng lamangkati o karne, yan po ay nakapaloob sa mga aral ng demonyo. Diyan sa binabanggit sa mga talatang yan, may binabanggit niyang 2 aral ng demonyo eh. Apo. Isa, bawal ang mag-asawa. Apo. Ang isa, bawal kumain ng lamangkati o karne. Pagka Biyernes daw ng Kwaresma, bawal sa mga Katoliko ang kumain ng karne. Utos po sa kanila yun. Sa makatwid, ang nakapaloob dyan sa pangingilin ng Kwaresma ng Iglesia Katolika, pagka tinutupad ng mga Katoliko, ang nasusunod nila, aral po ng mga demonyo, hindi po aral ng Diyos. Pari pong masakit ang inyong napakinggan. Pero ito pong aming inihayag sa inyo, hindi po namin ito kuro-kuro. Binasa po natin ang Biblia at yung mga sinasabing detalye tungkol sa Kwaresma na tinatanong naman ng mga Katolikong nagsusuri sa Iglesia ni Cristo, binasa natin sa mga aklat ng Iglesia Katolika. Wala tayong inimbento rito. Kaya ito pong aming inihahayag. Kaya hindi kami nakikiisa sa Kwaresma ng Iglesia Katolika. Hindi po yan aral ng Diyos. Ang mga gawaing nakapaloob dyan, hindi po aral ng ating Panginoon Diyos, kundi labag pa nga sa kanyang kalooban na hindi po natin ikababanal. Maaring ang layunin nila, kapatid na Christian, ay mabanal eh. Opo. Pero hindi sila mababanal kung ang sinusunod
ay hindi naman kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya sa panig po ng mga nagsusuri, sa mga sumusubaybay sa amin, sana po itong inyong ginawang pakikinig makatulong para inyong malaman kung ano ang totoo. Iwanan po ninyo ang hindi totoong relihiyon, ang pagsunod sa maling aral at ang harapin po natin, sama-sama tayong sumunod sa kalooban po ng Diyos na nakasulat po sa Biblia, itong ating kababanal, itong ating kaliligtas. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Nag-aanyaya po kami, samahan niyo po kami sa panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Opo. Patuloy pong ginagamit na kasangkapan ng palatuntunan ito ng Iglesia para masagot ang mga katanungan ng marami pong nagsusuri. Amen. Sana po natulungan namin sila. Opo. Kanilang nalaman kung anong totoo, kung anong aral mo. Iwanan po nilang maling aral. Opo. Ang sundin ay ang kalooban mo na siyang aming ikababanal at ikapagtatamo ng kaligtasan. Amen. Panginoong Jesus, pagpalain lagi ang palatuntunan ito. Opo. Magbunga po ng maraming mga tao Opo. na makakasama namin sa tunay na paglilingkod. Amen. Ama naming Diyos, pagpalain po ang buong iglesia Opo. sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Opo. Hinihiling po namin, Ama, ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Naway nakatulong kami sa inyong patuloy na pagsusuri. Nawa ay nasukat ninyo kung ang inyong pinaniniwalaan ay ayon ba sa Biblia o kuro-kuro lang ng tao. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa palatuntunan ito. Sumaatin nawang palagi ang pagpapala ng Panginoong Diyos.